Purihin po Panginoon. Dito po tayo ngayon sa Santiago 1:18 hanggang 20. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. Santiago 1:19. Handang makinig. Mabilis ang pagtibok ng aking puso habang nakahanda akong sagutin ang mga paratang ng isang matalik na kaibigan. Taliwas sa kanyang inakala, walang kinalaman sa kanya ang online post ko. Pero bago ako sumgot, pumikita ko at saglit na nanalangin. Doon ako kumalma. Mas nangunawa ko rin ang nais niyang sabihin, maging ang kirot sa likod ng kanyang mga salita. Doon ko nakita, mas malalim ang pinagalingan ng kanyang samaan ng loob. Nasasaktan siya at sa halip na ipaglaban ang sarili ko, pinili kong damayan siya sa kanyang sugat. Sa usapin yun, mas naintindihan ko ang ibig sabihin sa Santiago sa Biblia. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. Kapag marunong tayo makinig, mas naulawan natin ang totoong damdamin ng ating kapwa. Na madalas hindi direktang sinasabi, maiwasan din natin ang galit na hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Hindi lang sa tenga ang pakikinig. Malagang maritin natin ang puso ng kausap natin. Naniniwala akong malaki ang itutulong ng simpleng pagito ko para manalangin. Natulungan ako nito upang makinig ng may pangunawa kaysa ipaglaban ang sarili ko. Kung hindi ko ako nanalangin, baka nasagot ko siya kagad. Bagamat hindi ko laging nasunod ang payo ng Santiago, sa araw na yon, sa tingin ko, nagawa ko ito ng tama. Ang panandaliang panalangin bago pa manaig ang galit ang naging susi para makinig ako ng mabuti ang magsalita ng may kanangunan. Dalangin kong bigyan pa ako ng Diyos ng karunungan para mas buhay ko ito araw-araw. Kawikaan 19:11. Kailan ka huling tinulungan ng aral ni Santiago sa ganitong paraan? Paano mo ito masabuhay ngayon? Purihin pong Panginoon. Purihin ang mga salita ang Diyos.